At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika at traidoran sa loob ng kapangyarihan. Umiinit ngayon ang sapin online matapos munang magsalita ang isang malapit na kaibigan ni Zaldico tungkol sa umano'y sekretong kasunduan na ikinagulat ng marami. Sa gitna ng lumalakas na spekulasyon, mabilis namang kumalat sa social media ang pangalan ni Ferdinand Marcos Jr. matapos iugnay sa kontrobersyal na aligasyon. Netizens, kanya-kanyang reaksyon at hinala kung may mas malalim pa bang nangyayari sa likod ng politika. Samantala, naging sentro rin ng atensyon si Representative Joey Salceda Garbin matapos umunong kontrahin at supalpalin ang isang pahayag na inuugnay sa administrasyon. Ayon sa mga kumakalat na post online, may mga umano'y dokumento o lihim na usapin na pilit inililihim sa publiko. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga kinauukulan, lalong nagliyab ang diskusyon matapos umugok ang salitang traidoran sa social media. Habang patuloy ang mga haka-haka, marami naman ang nananawagan ng malinaw na paliwanag mula sa mga sangkot na personalidad. May ilang political analyst ang nagsasabing maaaring bahagi lamang ito ng lumalalang tensyon sa loob ng politika, habang iba naman naniniwalang may mas malaking revelasyon pang maaaring lumabas sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, wala pang inilalabas na konkretong ebidensya upang patunayan ang mga mabibigat na paratang na umiikot online. Sa ngayon, hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala ngunit marami rin ang nagsasabing dapat maging maingat sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Patuloy namang inaabangan ng sambayanan kung may magsasalita bang opisyal mula sa kampo ng administrasyon upang linawin ang isyong ito. Ang tanong ng bayan ngayon, may katotohanan nga ba sa umano'y secret agreement o isa lamang itong panibagong viral na usapin sa mundo ng politika? At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ayuda, abala tayo sa petrolyo, abala tayo sa napakaraming problema ng bayan, Oo. nakakaligtaan na itong isyong ito dahil nga sa impeachment kayo ni VP Sara, and then mag-uuwi ka ng isang tao na ikaw ang hinungusong mastermind. Nako, yun na nga ho ba sinasabi natin? Basta ka fake news yan, number one ho talaga yung si Marcos Jr. Best friend ni Zaldico, nagsalita na. Base ho sa interview nitong si Rep Garbin dito kay Manang Ted Pailon, mantakin nyo ho mga kababayan, maging ang mga otoridad sa Czech Republic, wala ho silang alam sa ibinabalita nitong bangag na to. Kaya ang suspetsa ho ngayon ng ating mga kababayan sa social media, malamang sa malamang, nakasinghot lang yung mama na yan noong weekend. Wala ho siyang alam na i-chismis o wala ho siyang alam na ipakalat na fake news. Kaya yung pagkakahuli ni Zaldico na yan sa Czech Republic di umano, ang kanyang ibinida sa sambayan ng Pilipino. Pag-usapan ho natin ng pinaka-latest na report ng pinakasikat na news anchor sa Pilipinas na si Marcos Jr. At ang interview ng best friend ni Zaldico dito kay Manong Ted Pailon. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong mga kabalbalan itong si Marcos Jr. Yun. Magandang araw po sa inyong lahat. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa... Pambira talaga, oo, wala ka nang alam gawin sa Pilipinas. Pati ang kay Zaldico na yan, ang dami nating problema. Noong hinihintay ka na sambahin ng Pilipino na talakayin mo yung issue ng mga maanomalyang flood control na yan, kung ano-anong pinag-aatupag mo. Ngayon, nasa problema tayo ng napakalaking krisis sa mga presyo ng produktong petrolyo, ngayon mo binibida si Zaldico. Palakpakan! Di ba? Ang estratehiya ho na yan, ang tawag ho dyan, pusit strategy. Di ba? Ginugulong usapan. Ang issue ho natin ngayon, issue ng mahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Naglilipa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Suspendihin ang VAT, isubsidiyan ng pamahalaan ang sobrang taas na presyo ng mga produktong petrolyo. Huwag mo kaming paandaran sa mga kabalbalan mo, Marcos Jr. Akala mo hindi namin nakikita yung diversion na yan? Hindi naman kami mga siraulot adik.
na kung ano na lamang lumabas sa bunganga mo, yun ang papaniwalaan namin. Di ba ho mga kababayan? Kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang. Pambihira. Mamaya ho maririnig nyo ang sagot ni Garbin dyan sa mga ka-fake news na yan ni Marcos Jr. Para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. High-level coordination team. Brad, ang high lang sa administrasyon mo, ikaw at ng mga pinsan mo at asawa mo, kayo lang ang high. Kayo lang ang mataas. Pambihira, high level. Pustahan ho tayo mga kababayan. Pagka nauwi dito si Saldico, wala naman hustisya mangyayari dyan. Dahil ang mga mastermind, yung di umanong merong 100 billion sa budget na hindi pwedeng galawin. Sino yon? Kung alam nyo ang sagot, i-comment nyo dyan sa baba. Di ba ngayon yung mga mastermind, sila yung ipinipresenta nila sarili nila parang kung sino ba na walang kasalanan sa kabuktutang nangyari sa budget ng sambayanan dyan sa mga maanomalyang flood control. Yan ang ating problema dyan mga kababayan. Diba? Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa Diversion ho yan. Wag ho kayo magpalito. Merong tricycle driver na kumukuha ng ayuda, pumlakda, nagurgur. Maya-maya, magre-report ito para matakpan ang kanilang kapalpakan sa administrasyon, panakip Saldico. Issue ng mga, hindi na ho nila malaman pero kung wala hong issue niyan ngayong mga panahon na to, wala hong Saldico na i-report yung bangag na yan. pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat. Urur, ito ho mga kababayan. Paano ba tinanggap ng ating mga kababayan ang ano niya na yan? Ganyan ho karaming laugh reacts. Partida, page mo na yan. Lang yaka sintu-sintu ka. Page mo na yan, ganyan patanggapin na sambayan ng Pilipino, yaang mga statement mo. Walang naniniwala sa mga kabuktutan mo, kabalbalan mo. Anak ng Petrang Garapata, akala mo hindi namin nakikita yung diversion na yan porket nagiinit ng ating mga kababayan, nahihirapan na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, hindi masubsidiya ng pamahalaan kahit kakaunti lamang, hindi masuspende ang VAT sa krudo at sa gasolina. Ngayon bigla-bigla meron tayong Saldico pinag-uusapan. Urul, dito ho tayo kay Manong Ted. Kala mo ha. Eto, segue muna tayo dito sa parang think about it nitong si Manong Ted. Konektado ho doon sa diniscuss natin kanina na yung ginagawa ni Marcos Jr. na yan, napakalaking diversion doon sa nagurgur na tricycle driver sa paghihintay ng ayuda na galing din naman sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Pagka kasi nakahawak ng pera itong mga Marcos na to, anak ng Petrang Garapata, akala mo talagang kanilang-kanila. Hindi po ba, namatay yung pong rider. Sabi nga daw po, baka meron ng medical condition. Kahit na po siguro sino pa, kahit wala ka medical condition, baka himatayin ka sa sobrang init. Pero ang atin lang po dito, namatay po yung rider. At wala pong may gusto sa pangyayaring ito. Kaya nga itong grupo ho ng ka-rider, humihingi po ng reforma. Ang atin lang, namatay po yung rider. Tama po na tulungan sila ng gobyerno, particular po DSWD. Yung ibalita ninyo, natutulong kayo doon sa yung sa mga bayarin sa ospital kung saan siya isinugod. Yung pagpapalibing o even yung scholarship po ng kanyang anak ay mainam po naman yon. Pero mga kapatid, meron pa kayong courtesy of DSWD na picture ni Rex Gatchalian. Ano ho bang ibig niyo sabihin po dito? Ano yun? I mean, sorry po, parang nag-iiwan ito ng hindi magandang panlasa Hindi po ba? Mawalang galang lang po. Namatay yung rider, wala may gusto nito. Tinangka ng kapwa rider sa gipin, hango din po sa video, isinugod sa ospital.
nakakalungkot na balita, trahedya. Ba't ba namatay ito? Doon sa pila nga. O sige. Pero yung bang maglalabas ka pa, courtesy of DSWD, ng mga picture ng secretary, bilang patunay na tinutulungan yung pamilya, ano yun? With Nang all kwenta due talaga tong respect, siguro DSWD. sa advisor niya o sino man po, pag-usapan nyo. May mga pagkakataon na hindi na kinakailangan yung mga ganon kasi nga nagbibigay ng kulay eh. With all due, parang yung babae na lumalabas doon sa kanal, hindi ba? Ganon na naman po ang atake ninyo dito eh. Please, hindi ba? Magpabida kayo sa gantong mga ayuda, ayus-ayusin ninyo ang estilo at pamamaraan. Wala rin kasi silang kandidato ng pagka-senator sa 2028. Wala namang line up dyan. Kung ako, pumupustura, hindi ho natin ano yan. Hindi ho tayo aalyansa sa mga kawatan na yan. Hindi ho tayo sasali sa lineup nila. Kaya yung mga nasa pwesto na, kagaya nitong si Rex Gatchalian, hanggat maaari, i-squeeze natin lahat ng pwedeng i-squeeze sa mga pwesto natin para makapagpakilala at para makita na sambayan ng Pilipino na potential candidate ng pagkasenador sa 2028. Anak ng Petrang Garapata. Loko-loko. Maraan with all due respect. Dito tayo sa totoo. True. Matapos po ang birahe, may susunod pa bang birahe? Tama no? Kailangan may magsabi talaga eh. Sorry po. Oo, Meron na hindi na sa ba? lahat ng pagkakataon Let's speak kinakailangan truth to magpabida. power. True. Opo. Yeah. Sabihin natin ang derechahan ito na matauhan po naman sila, no? Alright? Piliin po natin ang mga pagkakataon kung kailan po tayo e-epal, please. Yan. Okay? Rex! Sige. Dinig mo yan? No chill O sige, ito na, handang-handa na. Tama hello, naman. restraint. Oo, correct. Opo, at ilan pong kausapin si Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Garbin. Sir, maganda umaga po ulit. Isabihin noon, Congressman Representative Garbin, yung party list nyo, pagka naririnig ko, nagpapantig ang tenga ko, yung ako Bicol na yan. Ginamit yung ako Bicol na yan para panggiwa din kay VP Sara nung nagdang ako Bicol. Ting, gumagano yung tenga ko dyan eh. Gigigil tayo pagka ako Bicol. Ting, gumagano yung tenga natin eh. Ano ibig sabihin nun yan mga kababayan? Fake news na naman itong si Marcos Jr. Ministry of Justice? Walang alam na mayroong nahuling Zaldico? Palakpakan! Thank you very much. Tinatawan po ng Ako Bicol Party List, Representative Alfredo Garbin. Yung sinasabi nga ng palasyo na sana nga daw po ay maghayag ng katotohanan itong si Ginoong Zaldico. Kasi ngayon ang katotohanan, palagay ko po ay depende kung nasaan ka banda. Kapag ba tunghayan mo yung mga unang pahayag ni Zaldico on video sa kanyang 2 parts ito na kanyang statement, kung saan po, kung babalikan natin dito, sinasabi niya, wala akong kinita. Diba? Yan din ang ating naging topic nung nakapanayam si Attorney Rui. Oo, dumaan lang siya. Dumaan lang sa kanyang siya daw pera. ho, ginamit lang. Pass Parang through. ganun. Oo, Okay. pass through nga daw. Oo, ang iba ayaw maniwala. Oo. Di ba? At sinasabi, ikaw nga din yung mastermind dyan. Oo, Sa may mga insertions na yan, may ganun pong aligasyon. Pero dun po sa kanyang statement, ang tinuturo niyang mastermind ay si Pangulong Marcos. Doon sa insertion, kasama yung first cousin na si dating Speaker Martin Romualdez. Sila yun eh. Oo. So, kapag tinanong mo yung nasa kabilang kampo, truth sa kanila yun. Totoo yun. Ang Yan. sinasabi nung kabilang kampo, yung kalaban o kontra o hindi ho taga-suporta ng administrasyon. Yan. Pero kapag tinanong mo ang administrasyon, Fake news yun. ang sinasabi nila, walang katotohanan yan. Hindi totoo yan. Kasi nga ang Pangulong Marcos ang nagsimula ng lahat ng ito. Doon sa mahiya naman kayo at eventually paglalantad sa mga ghost projects ng DPWH. Mahiya naman kayo. Paano naging siya ang promotor dito? Siya nga nag-expose nito. Tama. So ngayon, ang tanong dito, ano magiging kwento ni Zaldico
kung totoo na siya ay mapapabalik sa Pilipinas. Kasi kung pupuntahan natin again, yung post ni Pangulong Marcos, basahin mo nga, baby girl, nandyan sa ating tinatawag na group chat ba ang tawag diyan? Eto na, nakita Para ko lang na. natin, bago Yan, natin yan. tunghayan ito at pagbabalik At parang gumaganda ata itong si DJ Chacha ngayong mga panahon na ito. now, sa laman ng kanyang statement, Miss Aldico. Ito nga po'y ipinost ng ating Pangulong Marcos Jr. sa X at Facebook account niya. Sabi niya dito, nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Okay. Sige, kasi nga sabi ko, kung mismong ang Pangulong Marcos po ang maniniguro dito at gagawa ng kaparaanan para maibalik sa Pilipinas, sa amin pa sa mga waray-waray, darayawon ka upay. Ano yun sa Tagalog? Ano yun sa Tagalog? Kapuri-puri yan kasi, di ba, ngayon, ito, abala tayo sa ayuda, abala tayo sa petrolyo, abala tayo sa napakaraming problema ng bayan, nakakaligtaan na itong isyong ito dahil nga sa impeachment kayo ni BP Sara, and then mag-uuwi ka ng isang tao na ikaw ang hinungusong mastermind. Alapakan daw tayo mga kababayan. Ayos yun. Ayos yung banat na yun. Itong si Pano. Hindi ba, para bagang nakakalimutan na nga yan, sir eh. Sir, medyo tapos ibabalik mo dito at ang ituturo, ikaw. Para kang nagdala ng problema, para kang nag-uwi ng problema. Ang tanong, Manong Ted, ito tanong dyan eh. Siya pa kaya ang ituturo pagka inuwi siya dito? Well, kung ako ang tagapagsalita ng Pangulo, ang isasagot ko dyan ay dapat talagang pauuwiin niya ng Pangulo dahil mapatutunayan na sa pag-uwi niya ay walang katotohanan ang mga nasambit niya noon. Marami ko kasing naglalaro ngayon sa utak nitong si Marcos Jr. eh. Kumbaga, bago siya sumegway, bago siya umiska po, ika nga dapat planchado na lahat. Yung papalit sa kanya, wala nang makikita. Anong gagawin? Dapat, etong si Zaldico, babalik ta rin niya lahat na sinabi niya. Diba? At isisisi lahat kay Chis Escudero. Kasi, base sa ating nakikita, magiging presidente si Vice President, si BP Sara sa 2028. Wala nang maraming wala nang maraming Q&A doon, wala nang maraming cheche-boreche, sure ball na magiging presidente si BP Sara. Tapos ang usapan. Ngayon, kung magiging presidente si BP Sara, at itong si Zaldico hindi pa naareglo ng administrasyon na to, at kung makakauwi pa lang sa susunod na administrasyon at iunguso pa rin niya itong si Marcos Jr., malaki yung magiging problema nila. Ngayon, habang hawak nila ang kapangyarihan, kung pwede nang ayusin itong isang problema na to para pagkatapos ng administrasyon, hindi na ganun karami ang pwedeng ibato sa nagdaang administrasyon. Sa tingin ho natin mga kababayan, talagang inaareglo na ni Marcos Jr. lahat ng pwedeng areglohin. Sa gayong paraan, pagka umalis na siya sa Malacanang, kahit pa paano, konti na lang ang kanyang magiging problema na ibabato sa kanya. Pero kahit anong gawin nitong si Marcos Jr., wala ho silang magagawa dito sa isa na to. Sa ayaw sa gusto nila, merong pananagutan ng Malacanang, merong pananagutan ng pumirma ng budget, merong pananagutan yung mga di umanong tumanggap ng maleta galing sa mga maanumalyang flood control project. Hindi naman pwedeng sabihin na lahat yung mahigit 800 billion pesos napunta lahat yan kay Chis Escudero. Hindi ho kapani-paniwalain mga kababayan. Noon sa kanyang video. Yun nga, mga kapatid, kaya nga yun ang ating po dito. Nasa saan kang banda ng bakod, di ba? Ano ang truth sa'yo? Yeah. Hindi ba? Ano ang katotohanan sa'yo? So ngayon po, after nung kanyan, wala na pong naging dagdag pa ng mga video statement itong si Zaldico. At nagkaroon po ng patot sa dahan yung dalawang kampo. If you recall, tama? So ngayon, ito ho yung bahagi ng kanyang huling video. Just to remind everyone, mga kapatid, ito po, at again, tinatanggi ito ng presidente mismo, tinatanggi ito ng Malacanang mismo, tinatanggi ito ng kampo ni Speaker Martin Romualdez. Mga kapatid, bahagi po ito nung kanyang inilabas na statement
Anong petsa baga ire, mga kapatid? Around November yan. Ito po yung bahagi ng kanyang unang statement. Sinundan po ng pangalawang statement. Wala tayo masyadong oras para po ipalabas ang lahat ng ito kasi mahaba-haba ito. May portion po lamang dito sa kanyang pagsasabi na siya umano ay walang kinita sa flood control scandal na ito. Pakinggan po, panoorin Doon naman ho tayo hindi naniniwala. natin. Wala pong perang napunta sa akin. Yan. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker. Gusto ko marinig ang mga sasabihin itong si Kong Mike dito eh. Itong si Congressman Mike Defensor. Kasi marami yung connection yan eh. Ano nga ba ang katotohanan dito sa mga kumakalat na balita na nahuli na daw sa Czech Republic itong mama na? Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa. Di ba, ngayon, ito, abala tayo sa ayuda, abala tayo sa petrolyo, abala tayo sa napakaraming problema ng bayan, nakakaligtaan na itong isyong ito dahil nga sa impeachment kayo ni VP Sara, and then mag-uuwi ka ng isang tao na ikaw ang hinungusong mastermind. Nako, yun na nga ho ba sinasabi natin? Basta ka fake news yan, number one ho talaga yung si Marcos Jr. Best friend ni Zaldico, nagsalita na. Base ho sa interview nitong si Rep. Garbin dito kay Manong Ted Pailon, mantakin nyo ho mga kababayan, maging ang mga otoridad sa Czech Republic, wala ho silang alam sa ibinabalita nitong bangag na to. Kaya ang suspetsa ho ngayon ng ating mga kababayan sa social media, malamang sa malamang, nakasinghot lang yung mama na yan noong weekend. Wala ho siyang alam na i-chismis o wala ho siyang alam na ipakalat na fake news. Kaya yung pagkakahuli ni Zaldico na yan sa Czech Republic di umano, ang kanyang ibinida sa sambayan ng Pilipino. Pag-usapan ho natin ng pinaka-latest na report ng pinakasikat na news anchor sa Pilipinas na si Marcos Jr. At ang interview ng best friend ni Zaldico dito kay Manong Ted Pailon. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong mga kabalbalan itong si Marcos Jr. Yun. Magandang araw po sa inyong lahat. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa... Pambira talaga. Oo, wala ka nang alam gawin sa Pilipinas. Pati ang kay Zaldico na yan, ang dami nating problema. Noong hinihintay ka na sambahin ng Pilipino na talakayin mo yung issue ng mga maanomalyang flood control na yan, kung ano-anong pinag-aatupag mo. Ngayon, nasa problema tayo ng napakalaking krisis sa mga presyo ng produktong petrolyo, ngayon mo binibida si Zaldico. Palakpakan! Di ba? Ang estratehiya ho na yan, ang tawag ho dyan, push-it strategy. Di ba? Ginugulong usapan. Ang issue ho natin ngayon, issue ng mahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Naglilipar ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Suspendihin ang VAT, isubsidiyan ng pamahalaan ang sobrang taas na presyo ng mga produktong petrolyo. Huwag mo kaming paandaran sa mga kabalbalan mo, Marcos Jr. Akala mo hindi namin nakikita yung diversion na yan. Hindi naman kami mga siraulot adik na kung ano na lamang lumabas sa bunganga mo, yun ang papaniwalaan namin. Di ba ho, mga kababayan? kalagayan ni Zaldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang. Pambihira. Mamaya ho, maririnig nyo ang sagot ni Garbin dyan sa mga ka-fake news na yan ni Marcos Jr. Para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. High-level coordination team. Brad, ang high lang sa administrasyon mo, ikaw at ng mga pinsan mo at asawa mo, kayo lang ang high.
Kayo lang ang mataas. Pambihira, high level. Pustahan ho tayo mga kababayan. Pagka nauwi dito si Zaldico, wala naman hustisya mangyayari dyan. Dahil ang mga mastermind, yung di umanong merong 1 billion sa budget na hindi pwedeng galawin. Sino yon? Kung alam nyo ang sagot, i-comment nyo dyan sa baba. Di ba ngayon yung mga mastermind, sila yung ipinipresenta nila sarili nila parang kung sino ba na walang kasalanan sa kabuktutang nangyari sa budget ng sambayanan diyan sa mga maanomalyang flood control. Yan ang ating problema dyan mga kababayan. Diba? Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa Diversion ho yan. Wag ho kayo magpalito. Merong tricycle driver na kumukuha ng ayuda, pumlakda, nagurgur. Maya-maya, magre-report ito para matakpan ang kanilang kapalpakan sa administrasyon, panakip Zaldico. Issue ng mga, hindi na ho nila malaman pero kung wala hong issue niyan ngayong mga panahon na to, wala hong Zaldico na i-report yung bangag na yan. pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat. Urur, ito ho mga kababayan. Paano ba tinanggap ng ating mga kababayan niya ang